Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila, kumarat na niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat po ng nanonood sa atin sa ating mga social media platform. Talaga meron akong handang sermon para sa umagang ito. Pero habang nagdadasal ako, natapos magkumpisal, ang sabi ko lang, "Panginoon, ano po ba ang gusto mong sabihin sa iyong bayan?" At nasabihan ako na Pope John Paul II ang selebrasyon at ako maglalabas mamaya ng kanyang relic para pahalik. Sabi ko, "Panginoon, habang nandun ako, gusto mo bang sabihin ko ang kwento tungkol kay Pope John Paul II? Total, naka-embedded dito sa mind ko dahil I was inspired by the story of Pope John Paul II. Kaysa sa hinanda kong sermon para sa umagang ito. At siguro nga, yun ang nais ng Panginoon. Ito'y kwento na ibinigay sa amin ng aming retreat master na isang Dominikanong pari. Mga 10 taon na nakakaraan sa retreat namin mga pari. Hindi ko makalimutan ang kwento na paulit-ulit na naglalaro sa isip ko sa mga panahong ako'y nanghihina at sa mga panahong ako'y bumabaksak. Meron daw isang pare na galing sa Pilipinas na medyo matalino at pinadala sa Roma para mag-aral. Pagdating sa Roma, dahil matalino yung batang pare, marami siyang idea kasi bata pa, idealist. Medyo nadiskurahe siya. Nadiskurahe sa simbahan, sa mga pinuno, sa mga ordinaryong Katoliko. Kaya dahil nadiskurahe, para bagang na-depress, umalis sa pagkapare, pero hindi nag-asawa. At napunta siya sa isang simbahan sa pintuan dun sa Roma na namamalimos. Dahil na-depress, nawala ng pag-asa, na-disillusion sa pananampalatayang Katoliko, yung pari na yun na umalis sa pagkapare na hindi nagpaalam, parang awol, napunta sa isang simbahang namamalimos, madungis, marumi, linggo-linggo nandun namamalimos. Sang araw, meron ding pare mula sa Pilipinas ang na-assign na magmisa dun sa parokyang kung nasaan yung dating paring namamalimos. Habang nagmimisa yung pare, napatitig siya dun sa dulo at nakita niya yung marungis na namamalimos. Tinititigan niya. Sabi niya, "Parang kilala ko to. Parang kilala ko tong taong to." Kaya matapos sa misa, gusto niyang lapitan pero nakatalilis na. Umalis na. Sabi nung paring nagmimista, "Siguro kilala ko yon. Pamilyar yung muka kahit na marungis siya." Sumunod na linggo, nagmimisa yung pare, tingin siya ng tingin. Nakita na naman niya yung namamalimos na dating pare. Di niya alam na dating pare yun.
Di pa niya kasi kilala kung sino, pero sabi niya, namumukhaan ko. Tapos sa misa, dali-dali na naman yung pari pumunta sa likod para habulin yung lalaki. Nakaalis na naman. Ganon ang sitwasyon hanggang makadalawa, 3 buwan siyang nagmimisa hanggang natsyempohan niya yung lalaking namamalimos. Nung natsyempohan niya, hinawakan niya. Sabi nung pare, kilala kita. Familiar yung mukha mo. Yung namamalimos na kayuko, unti-unting tinaas yung ulo. At nabigla yung paring nagmimisa. Sabi niya, ikaw? Sabi naman nung namamalimos, ako ang kaklase mo. Padre, sabi sa kanya nung paring nagmimisa, pari ka. Hanggang nagkwentuhan sila, sinabi niya ang kwento ng paring nadiskurahe, sinabi niya dun sa paring kaklase niya. Hindi makatulog itong paring kaklase niya, kaiisip nung kaklase niya naging pulubi na namamalimos. Anong gagawin ko? Paano ko siya maibabalik? Nagkataon, sa susunod na linggo, ang mga paring Pilipino ay may audience kay Pope John Paul II. At pagdating niya doon, sabi ng mga sa protocol, walang magsasalita. Magmano lang kayo sa Santo Papa. Walang magsasalita. So, yung paring kaklase niya, hindi napigilan ng sariling umiyak paghawak niya sa kamay ng Santo Papa. At naibulalas niya, nasabi niya, ang kaklase niyang paring namamalimos. After ng inkwento na yon, dahil napatagal ng kwentuhan, ginilid na siya at sabi sa kanya, sinabi ng segundo lang ang hawak sa Santo Papa at marami pang kasunod. After 1 week, tumawag ang sekretaryo ng Santo Papa doon sa pari na yon. At ang sabi, pumunta ka sa opisina ni Pope John Paul II. Isama mo ang kaklase mong namamalimos. After 1 week, nandun sila sa pintuan ng Batikano. At pagkatapos lumabas ang sekretaryo ng Pope John Paul II, at ang sabi, yung paring namamalimos, siya ang maunang pumasok. Pumasok, nagtagal, matagal, yung paring isa alumpihit, bakit kaya ang tagal ng usapan nila? Maya-maya yung paring namamalimos na marungis, umiiyak, iyak ng iyak. Sabi ng pare, bakit ka umiiyak? Lumuhod si Pope John Paul II sa akin, nangumpisal ng kanyang kasalanan. Ang sabi niya sa akin, pari ka pa rin. Anong sinabi sa iyo ng Santo Papa? Matapos siya mangumpisal, iyak na iyak yung paring pobre. Tumindig ang Santo Papa. At ang sabi niya, ako, si Papa Juan Pablo Ikalawa, Obispo ng Roma, Bikaryo ni Kristo, ang Santo Papa ng Simbahang Katolika, nag-antanda ng 3 krus, ibinabalik kita bilang pari ng Simbahang Katolika. Humayo ka, pumunta ka sa simbahang iyong pinaglilimusan. Doon kita ina-assign at ipangaral mo ang pag-ibig, pagpapatawad na tinanggap mo kay Jesucristo. Tapos ang kwento. Pope John Paul II, ang kanyang
Gustong-gusto ko yung kwento na yun. Hindi siya mapanghusga. Hindi siya nagparusa. Nagpakababa pa sa isang paring nagkamali, na diskurahe, muling ibinalik ng umpisal pa. Kababaang loob. Ang ebanghelyo natin ay paghahanda. Hinahanda ba natin ang sarili natin sa pamamaraan ng kababaang loob? Sa pamamaraan ng panalangin? Sa pamamaraan ng pagpapatawad? Sa pamamaraan na kung saan nakikipag-ugnayan tayo sa mga kawawa? Naghahanda ba tayo sa buhay na ito? Alam nyo, merong kwento yung aking diakono kasama sa parokya. Meron daw magkaibigan na pumunta sa mga lamay ng patay. Napuntahan niya yung mga lamay ng patay para makikain, makikape kasi nagugutom kahit di nila kamag-anak. Pagpunta nila doon, tinignan yung bangkay. Ang ayos, ang ganda ng damit, ganda ng sapatos daw, may alahas. Yung mga babae, mahaba na nga yung tenga, nakalaylay pa yung nakababibigat na bato. Postura, naka-makeup, malinis, maayos. Sabi no magkaibigan, saan kaya sila pupunta? Tumingin na naman sa ibang bangkay. Maayos, postura, may alahas, maganda, ang ganda na ataol, ang daming bulaklak, postura. Saan kaya sila pupunta? Saan kaya lakad nila? Sa ating pagninilay, saan ka pupunta? Saan tayo pupunta? Ano ang pinaghahandaan natin? Kahit hibla ng buhok natin, hindi natin madadala sa pagharap natin sa Diyos. Kahit hibla ng sinulid ng damit natin, di natin madadala sa harap ng Diyos. Saan ka pupunta? Paano ang paghahanda mo ng sarili mo? Ang dami sa atin, meron ng, memorial plan ba tawag doon? Funeral plan? Namili ka na ng ataol. Namili ka pa ng damit. Tanong, saan ka pupunta? Pupunta ka ba sa langit? Haharap ka ba sa Diyos? Hopefully, pupunta tayo sa langit. Kaya tinatawag tayo ngayon ng Diyos sa ating paghahanda. Ihanda natin yung sarili natin nang sa gayon pupunta tayo sa Diyos. Hindi sa ibang lugar. Darating ang punto na yun ng buhay nating lahat. Wala kang dadalin kahit 5 duling. Wala kang mabibit-bit kundi ang puso mong malinis. Nawa sa ating pagninilay ngayon, binigay ko ang isang halimbawa ng santo natin, Pope John Paul II, na narinig ko rin sa kwento ng isang Dominikanong pari na nagpalakas ng loob ko na tayong lahat din tumatanggap ng awa ng Diyos. Pangaral nyo rin, sambitin nyo rin, hangalin ang awa at pag-ibig ng mahal na poong Jesus Nazareno sa atin. Sabi sa akin po, after the Mass, ilalabas po ang relic, first class relic ni Pope John Paul II. Siyempre, magbibindisyon muna kami ng holy water. Pipila po kayo dito. Huwag niyong kakamayin yung reliquary. Meron sana kayong panyo, punas nyo. Veneration natin yon sa kanya. Lalagay po dito sa gitna mamaya. Tayo mga may sakit,
tayong mga nanghihina ang loob, tayong mga makasalanan, nangangailangan ng kapatawaran at kalakasan. Lalagay dito sa gitna po mamaya after the Mass. Haplusin natin si Pope John Paul II. Sabihin din natin sa kanya, ay may problema ako, matatapos na rin sa awa ng Diyos, sa tulong mo. Ay may sakit ako, gagaling na ako sa awa at tulong ng Poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng panalangin mo. Ay, madamot ako, magiging mapagbigay ako sa awa at tulong ng mahal na Poong Jesus Nazareno. At sa tulong ng panalangin mo, Pope John Paul II. Nawa sa ating pagninilay, makita natin ang ating sarili, makita natin ang dakilang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno.